Nalilito ka ba kung aling paraan ang pupuntahan? Kailangan mo ba ng kalinawan sa panahong ito ng iyong buhay? Nais ng Diyos na palagi kang nasa tamang landas. Nais din niyang malaman mo ang paraan upang gawin ito. Sa video na ito, matututunan mo ang 7 paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Bibigyan ka ng Diyos ng pangunawa sa kanyang mga plano para sa iyo, kaya asahan ang pagbabago ng kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Iniisip ng maraming tao na hindi interesado ang Diyos sa mga desisyong ginagawa nila, ngunit malayo iyon sa katotohanan. Sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, at nangangahulugan ito na nagmamalasakit siya sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi rin niya inililihim ang kanyang mga plano. Isa sa mga paraan na ginagawa niya iyon ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga tiyak na palatandaan upang ipahiwatig sa iyo ang mga tamang hakbang na dapat gawin. Ang ilan sa mga palatandaang ito ay maaaring mas banayad kaysa sa iba, ngunit lahat ng mga ito ay nagpapakita kung gaano katapat ang Diyos kapag gusto niyang gampanan mo ang ilang mga responsibilidad. Tingnan natin ang 7 paraan para malaman mo kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Numero 1, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa tuwing nais mong maunawaan ang pamumuno ng Diyos sa iyong buhay, ang unang lugar na dapat mong puntahan ay ang kanyang salita. Dala nito ang kalooban ng Diyos para sa iyo sa bawat punto ng oras. Inihahayag din ito sa iyo ang mga iniisip ng Diyos sa mga relasyon, karera, pananalapi, at pamilya. Ang banal na espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na isulat ang banal na kasulatan para sa iyong ikatitibay. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa. Alam ng Diyos na palagi kang mangangailangan ng isang paraan ng patnubay, kaya naghanda siya para sa iyo ng maaga. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng kanyang kalooban para sa iyo sa sandaling ito, kaya isang palatandaan na nais ng Diyos na gumawa ka ng isang tiyak na aksyon ay kapag ito ay sumasang-ayon sa kanyang salita. Kapag nakita mo ang iyong sarili na ikinonekta ang desisyong iyon sa banal na kasulatan, lalo na sa mga sandali na kailangan mo ng kalinawan, kung gayon ang Diyos ay nagsasalita sa iyo tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin mo. Kung ang Diyos ay nagsimulang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang partikular na bahagi mula sa kanyang salita, nangangahulugan ito na may nais siyang ayusin sa iyong buhay. Hindi kailanman maaaring salungatin ng Biblia ang personalidad ng Diyos. Tandaan, siya ang salita. Kinukuha ng salita ang lahat ng kailangan mo para ma-enjoy ang isang mabungang paglalakbay sa earth. Dinidirekta nito ang iyong landas at tinutulungan kang makahanap ng kalinawan sa mga sandali ng kahinaan. Sa mga sandali kung saan nasiraan ka ng loob, ang salita ng Diyos ay isang bangko kung saan kukuha ka ng lakas. Hindi ka makakagawa ng mga maling desisyon kung palagi kang umaasa sa salita ng Diyos. Tinutulungan ka nitong malaman kung ano ang gagawin. Kaya't sa tuwing masusumpungan mo ang iyong sarili na nahihikayat na pag-aralan ang salita ng Diyos, ito ay isang palatandaan na nais ng Diyos na patatagin mo ang iyong relasyon sa Kanya. Ito ay dahil ang pag-unawa sa salita ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Tinutulungan ka nitong malaman ang personalidad at paninindigan ng Diyos sa mahalaga at walang kwentang issue. Habang mas natututo kang mag-aral, mas marami kang nalalaman tungkol sa Diyos. Ito ang gusto niya. Nais ng Diyos na makarating ka sa tunay na kaalaman tungkol sa Kanya. Nais niyang ihayag mo ang iyong mana kay Kristo, at ang tanging paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng salita. Ang mga sandaling ginugugol mo sa salita ng Diyos ay nagbubukas ng iyong isipan sa mga katotohanang dapat mong tamasahin sa kaligtasan. Tinutulungan ka nitong timbangin at ibagay ang iyong buhay sa pamantayan ng Diyos. Kaya kapag nakakita ka ng bagong sigasig na pag-aralan ang salita ng Diyos, nangangahulugan ito na nais niyang dagdagan ang iyong espiritual na kakayahan.
Makatitiyak ka na pinangungunahan ka ng Diyos kapag naaayon ito sa kanyang kalooban, at ang kalooban ng Diyos ay kanyang salita. Wala nang mas mabuting paraan para sabihin kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo kaysa alamin ito sa pamamagitan ng kasulatan. Nagbibigay ito sa iyo ng kalinawan sa anumang lugar ng pagkalito, at tinutulungan ka nitong lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya't kung nakita mong bukas ang iyong puso sa salita ng Diyos o sa isang grupo ng pag-aaral, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na tulungan kang makahanap ng mga sagot. Nais niyang idirekta ang iyong mga hakbang. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong unahin ang salita ng Diyos. Dapat kang gumugol ng oras sa pagninilay-nilay dito araw-araw. Kung gagawin mo ito sa paglipas ng panahon, otomatiko mong ihahanay ang iyong sarili sa Diyos. Hindi mo na kailangang harapin ang mga sandali ng kalituhan, dahil lagi mong malalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat panahon ng iyong buhay. Ang salita ng Diyos ay ang imbakan ng karunungan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magkulang sa focus o kalinawan kapag binibigyang pansin mo ito. Makatitiyak ka rin na ikaw ay nasa layunin ng Diyos para sa iyong buhay sa tuwing namumuhay ka ayon dito. Paano mo pa malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo? Bilang 2, isang pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso ay isa pang paraan upang maunawaan ang Diyos. Kapag pinapatnubayan ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay, ibibigay niya sa iyo ang kanyang presensya. At isa sa mga paraan na madarama mo ang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang katahimikang iyon na dumarating habang gumagawa ka ng ilang mga hakbang ay pahintulot ng Diyos na magpatuloy. Ang kapayapaang ito ay magiging gaya ng inilalarawan ng awit 23, ang kapaligiran sa iyong puso ay magiging parang tahimik na tubig. Kapag nagsimula kang makaramdam ng pagkabalisa, kapag gumagawa ng isang desisyon, dapat mong suriin ito. Madalas kang inuutusan ng Diyos na magpatuloy o huminto sa iyong kapayapaan. Alalahanin na nakikita ng Diyos ang hindi mo nakikita, kaya kapag naramdaman mong hinihila Kanya pabalik ng hindi mapakali na pakiramdam na iyon, dapat kang huminto upang maunawaan kung ano ang Kanyang sinasabi. Kapag nakadama ka ng kapayapaan sa tuwing tatahakin mo ang isang bagong kurso, ito ay isang tanda mula sa Diyos. Kung minsan ay mahihikayat kang kumuha ng bagong kasanayan, matuto ng bagong trabaho, o makilahok sa isang bagong hakbangin, at ang isa sa mga paraan upang makatitiyak ka tungkol sa kalooban ng Diyos para sa iyo ay sa pamamagitan ng kapayapaang nararanasan mo. Darating ito bilang isang estado ng kalmado. Walang pakikibaka o pagtutol kapag ang pag-iisip ay sumagi sa iyong isipan. Ito ay kapag mayroon kang pahintulot ng Diyos na magpatuloy. Pangatlo, isang malinaw at tahimik na boses. Bilang isang mananampalataya na nasa iyo ang banal na espiritu, hindi ka magkukulang ng mga ideya kung ano ang gagawin. Ito ay dahil katuwang mo ang Espiritu Santo. Ang kanyang trabaho ay gabayan ka sa lahat ng katotohanan. Ano man ang natanggap niya mula sa Diyos Ama, ipinapakita niya sa iyo. Nangangahulugan ito na hindi siya nagsasalita, ayon sa kanyang pagsang-ayon, sinasaliksik niya ang isipan ng Ama upang malaman ang kanyang kalooban para sa iyo at pagkatapos ay ipinarating ito sa iyo sa pamamagitan ng malinaw at mahinahong tinig. Hindi siya tumitigil doon, siya pa ang nagtuturo sa iyo kung paano ito gagawin. Kaya, kung pinayagan mo ang banal na espiritu sa iyong buhay, makatitiyak ka na lagi mong malalaman ang tamang landas na tatahakin. Ang kanyang tinig ay laging naroroon, nagtuturo, sumasaway, at nagtuturo sa iyo kung saan ka pupunta. Pinapanatili ka rin ng banal na espiritu sa layunin ng Diyos. Tinitiyak niya na hindi ka lumilihis sa kalooban ng Diyos. Sa tuwing mapapansin niya ang isang pagkagambala sa iyong buhay, binabalaan ka niya tungkol dito. Kung ikaw ay naghahanap upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, bigyang pansin ang tinig ng banal na espiritu. Ang isa pang bagay na ginagawa ng banal na espiritu ay ang pag-recharge sa iyo. Binibigyan ka niya ng sariwang biyaya para sa hinaharap na paglalakbay. Ito ay tanda na nais ng Diyos na magpatuloy ka.
Ang banal na espiritu ay nagbibigay din sa iyo ng pananalig sa kung ano ang iyong natanggap mula sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay lumalakad siya ayon sa salita. Hindi siya kailanman sasang-ayon sa anumang ibinubunyag ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kasulatan. Anumang oras na ang banal na espiritu ay nagtuturo sa iyo na gumawa ng isang bagay, hinahamon ka niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat mong maunawaan ito dahil ang kaaway ay nagmumungkahi din ng mga ideya sa iyong isipan. Nilalayon niyang makagambala sa iyo at mawalan ng focus, kaya dapat mong tiyakin na ang boses na iyong naririnig ay sumasang-ayon sa mga salita na iyong nabasa. Tandaan, hindi kailanman hihilingin sa iyo ng banal na espiritu na gumawa ng isang bagay na hindi naaayon sa kalikasan ng Diyos. Maaari mong itanong, paano mo makikilala ang tinig ng banal na espiritu? Isa sa mga paraan na palagi mong maririnig ang banal na espiritu ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng daan. Kapag ipinadama mo sa kanya na malugod siyang tinatanggap, lagi siyang handang magbigay ng input sa iyong buhay. Alam mo ba na ang tinig ng banal na espiritu ay kumakatawan din sa presensya ng Diyos? Nangangahulugan ito na ang kanyang presensya ay palaging kung saan kanya itinuturo. Nang atasan niya si Moises na pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, ang kanyang presensya ay kasama ni Moises sa bawat hakbang ng daan. Kaya, dapat mong palaging suriin ang presensya ng Diyos upang makahanap ng kalinawan. Kung nararamdaman mo ang kanyang presensya habang kumukuha ng trabaho, nangangahulugan ito na binibigyan ka ng pag-apruba ng Diyos sa panahong iyon. Ang isa pang paraan upang pukawin ang banal na espiritu ay sa pamamagitan ng mga panalangin. Hindi ka makakatanggap ng mga senyales mula sa langit kung wala kang pare-parehong buhay panalangin. Ito ay dahil ang panalangin ay isang paraan para makatanggap ng mga banal na ideya, at ang banal na espiritu ang iyong tagapamagitan sa lugar ng panalangin. Kapag binigyan mo siya ng kontrol, ipinapaalam niya ang iyong mga hangarin sa Ama at, sa turn, ay ibibigay sa iyo ang sagot na natatanggap niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring pabayaan ang lugar ng panalangin kung nais mong patuloy na marinig ang tinig ng banal na espiritu. Nakipag-usap din siya sa mga disipulo sa Bagong Tipan. Sa mga Gawa 13:2, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod mo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila." Nakipag-usap sa kanila ang Espiritu Santo dahil sa kanilang mga puso ay nakatuon sa kanya sa mga panalangin. Kung gusto mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, dapat kang sumuko sa isang pamumuhay ng panalangin. Isa ito sa mga paraan kung saan mo naririnig ang tinig ng Diyos. Ito rin ay naglalabas sa iyo ng biyaya na kailangan mong magpatuloy. Bilang 4, mga pangarap at pangitain. Ang Diyos ay nagsasalita din sa iyo sa pamamagitan ng mga paghahayag. Kapag gusto niyang magkaroon ka ng kamalayan sa kanyang mga plano, makikipag-usap siya sa iyo sa mga pangitain at panaginip. Sila ay mga daluyan kung saan siya ay nagpapasa ng mga mensahe at tagubilin sa iyo. Sa Lumang Tipan, ang mga panaginip ay isa sa mga pangunahing paraan kung saan nakipag-ugnayan ang Diyos sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng mga panaginip, binigyan niya sila ng mga pananaw sa hinaharap upang makapaghanda sila. Nang nais ng Diyos na palayain ang Ehipto mula sa tagutom, mayroong isang palatandaan, binigyan niya si Paraon ng panaginip. Ang Genesis 41, 25, 29 tandang bawas 30 ay nagsasabi, pagkatapos ay sinabi ni Jose kay Faraon, ang mga panaginip ni Faraon ay iisa, ngunit susunod sa kanila ang 7 taon ng tagutom. Kung magkagayoy malilimutan ang lahat ng kasaganaan sa Ehipto, at sisirain ng tagutom ang lupain. Hindi lamang binalaan ng Diyos si Paraon sa pamamagitan ng panaginip, binigyan din niya si Joseph ng interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng panaginip at ang mga aksyon na kailangan nilang gawin. Ang Genesis 41, 33 tandang bawas 36 ay nagsasabi,
At ngayon ay humanap si Faraon ng isang matalino at matalinong tao at italaga sa kanya ang pamamahala sa lupain ng Ehipto. Ang mga taon ng kasaganaan ay dapat nilang kolektahin ang lahat ng mga pagkain sa mga mabubuting taon na ito na darating at mag-imbak ng mga butil sa ilalim ng otoridad ng Faraon upang itago sa mga lungsod para sa pagkain ginamit sa 7 taon ng tagutom na darating sa Ehipto upang ang bansa ay hindi masira ng tagutom. Ang Ehipto ay nagtamasa ng banal na karunungan dahil binigyan sila ng Diyos ng daan sa hinaharap. Nakikita mo ba kung paano ang mga paghahayag ng Diyos ay estratehiko sa iyo sa pag-maximize ng iyong mga panahon? Sa tuwing patuloy kang nagkakaroon ng paulit-ulit na panaginip o pangitain, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay. Kailangan mong malaman kung ano ang gusto niyang gawin mo. Maaari ding ihayag ng Diyos ang kanyang mga tagubilin sa pamamagitan ng isang makahulang salita mula sa iba. Ang mga taong ito ay magpapatunay kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos na gawin mo. Sa gayong mga sandali, maaari siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng isang kaibigan, isang kamag-anak, iyong espiritual na gabay, o kahit na mga estranghero. Kapag nagsimula kang makatanggap ng mga salita ng kumpirmasyon mula sa iba, sinusubukan lamang ng Diyos na patunayan ang mga bagay na sinabi na niya sa iyo. Ito ay kanyang paraan ng pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang susunod na bagay na dapat mong gawin kapag narinig mo mula sa Diyos ay kumilos. Mayroon ka ring responsibilidad na gampanan ang katuparan ng iyong banal na layunin. Kung ang Diyos ay nagtuturo sa iyo sa isang lugar, ito ay dahil gusto niya na gawin mo ang mga tamang hakbang. Dapat kang maging maagap sa pagkilos sa sandaling marinig mo mula sa Diyos. Bilang 5, mga salita ng propeta at kumpirmasyon. Dumating ang ilang makahulang pahayag upang ihanda ka para sa layunin ng Diyos. Nang ang salita ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ni Propeta Samuel kay David, inihanda nito ang kanyang isip para sa proseso ng pagiging isang hari sa Israel. Inihanda rin siya nito para sa mga sandali ng mga pagsubok na kailangan niyang harapin sa mga kamay ni Saul. Itinuro nito kay David kung paano umasa sa Diyos para sa mga direksyon. Ang makahulang mga salita ay iniugnay din sa mga tagubilin. Sa tuwing nagbibigay ang Diyos ng mga tagubilin sa mga tiyak na panahon, nangangahulugan ito na may nais siyang gawin mo. Tandaan ang makahulang salita ni Naaman mula kay Propeta Eliseo. Lubhang kailangan niya ng pagpapagaling, at kapag gusto ng Diyos na bigyan siya ng paraan palabas, ito ay dumating sa pamamagitan ng mga tagubilin. Sinasabi ng 2 Hari 5:10 negatibo 14 na, si Eliseo ay nagpadala ng isang mensahero upang sabihin sa kanya, humayo kang maligo ng 7 ulit sa Jordan, at ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay malilinis. Kaya't siya'y lumusong at lumubog sa Jordan ng 7 ulit, gaya ng sinabi sa kanya ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nanumbalik at naging malinis na gaya ng sa isang bata. Nakatanggap ka na ba ng makahulang mga tagubilin tungkol sa iyong kalusugan o ng isang mahal sa buhay? Tiyaking sumunod ka at kumilos. Numero 6, nakahanap ka ng kadalian. Ang isa sa mga paraan na masasabi mong pinasaya ka ng Diyos sa isang kurso ay sa pamamagitan ng pabor na ibinibigay niya sa iyo. Kadalasan, ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga bagay sa paligid mo upang umayon sa iyong banal na layunin. Ang pabor ng Diyos sa iyo ay isang tatak na siya ay kasama mo. Ipinapakita nito na nais niyang magtagumpay ka sa landas na iyon. Kapag ang tanda na ito ay naroroon sa iyong buhay, masisiyahan ka sa kadalian sa mahihirap na sitwasyon. Nagiging matatagalan ang iyong mga pagsubok kapag nalaman mong binibigyan ka ng Diyos ng lakas. Makikita mo rin ang Diyos na nagtataas ng mga katulong ng tadhana para sa iyo. Kung dinadala ng Diyos ang mga tao sa iyong landas sa ganoong panahon, ito ay kanyang paraan ng pagsasabi sa iyo na huwag sumuko. Siya ay sinusubukan mong hikayatin ka. Kahit sa gayong mga sandali, nais niyang malaman mo na hindi ka nag-iisa at nariyan siya sa piling mo. Ang Diyos ang nakikipag-usap na dapat kang manatiling matyaga sa panahong iyon dahil may magandang darating.
Ang kasiyahan sa kaginhawahan sa gitna ng kahirapan ay hindi pangkaraniwang bagay na maranasan. Inilalabas lamang ng Diyos ang kaloob na ito sa mga taong sinadya niya. Kaya, kapag nakita mong tinatamasa mo ang iyong sarili, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Ito ay kanyang paraan ng paggabay sa iyo. Naalala mo ba si Joseph? Dumaan siya sa maraming pagsubok at kapighatian, ngunit palaging inaabot siya ng Diyos. Sa pinaka hindi komportable na mga sitwasyon, ang Diyos ay kasama niya. Sinisikap ng Diyos na sabihin kay Joseph na kahit na ang kanyang kasalukuyang mga sandali ay hindi katulad ng mga panaginip niya, may ginagawa pa rin siya sa pamamagitan ng pagsubok. Habang naglilingkod sa bahay ni Potiphar, ang presensya ng Diyos ay kitang-kita sa kanya, at pinaunlad ng Diyos ang mga gawa ng kanyang mga kamay. Ang Genesis 39:2 ay nagsasabi, ang Panginoon ay sumama kay Jose kaya siya'y umunlad, at siya'y tumira sa bahay ng kanyang Panginoong Ehipsyo. Nang makita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at na ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng tagumpay sa lahat ng bagay ginawa, si Jose ay nakasumpong ng lingap sa kanyang mga mata, at naging kanyang tagapaglingkod si Potiphar sa kanyang sambahayan, at ipinagkatiwala niya sa kanyang pangangalaga ang lahat ng kanyang pag-aari. Pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ng Ehipsyo dahil kay Jose. Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat ng tinatangkilik ni Potiphar sa bahay at sa parang. Naiintindihan mo na ba ngayon ang dinamika ng pabor ng Diyos? Ginawa nitong punto ng sanggunian si Joseph. Binigyan siya ng Diyos ng kaginhawahan sa mga panahon ng kahirapan. Tinatamasa pa rin niya ang pabor ng Diyos habang naglilingkod sa isang termino sa bilangguan. Nagustuhan ng warden si Joseph at inilagay din siya sa mga responsibilidad. Kahit sa bilangguan, nagtagumpay si Joseph dahil kasama niya ang presensya ng Diyos. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong nakilala niya ang isang taong nagrekomenda sa kanya sa hari. Hinanap ng mga tao ang atensyon ni Joseph kapag kailangan nila ng mga solusyon at interpretasyon sa kanilang mga panaginip. Sa bilangguan din na ipinakita ni Joseph ang isang bagong sukat ng kanyang regalo. Siya ay palaging kilala na may mga panaginip, ngunit sa bilangguan, si Joseph ay nagsimulang magpakita ng kaloob ng interpretasyon ng mga panaginip. Itinayo ng Diyos si Joseph sa pinakamahirap na sitwasyon. Patuloy siyang nakakuha ng mga posisyon sa pamumuno na naghanda sa kanya upang maging punong ministro. Kaya, kung ikaw ay dumaraan sa isang yugto ngayon, ngunit naramdaman mo ang pabor ng Diyos sa paligid mo, ito ay isang senyales na tinutulungan ka ng Diyos na maghanda para sa susunod na yugto. Sinasabi ng Diyos na dapat kang magpatuloy na sumulong ng may pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Ngayon tingnan natin ang huling palatandaan na tinuturuan ka ng Diyos sa tamang landas. Numero 7, Paglaban. Ang isa pang paraan na maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang Diyos ay sa pamamagitan ng mga pag-urong sa iyong landas. Minsan, naglalagay ang Diyos ng mga hadlang sa iyong landas kapag gusto niyang tahakin mo ang isang bagong ruta. Minsan, baka mauna ka sa sarili mo o makalimutan mong humingi ng atensyon sa Diyos bago ka gumawa ng ilang hakbang. Kaya, kapag nais ng Diyos na tawagin ang iyong pansin sa tamang bagay, pinapaharap ka niya sa tiyak na pagtutol. Ito ang kwento ni Jonas. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang tiyak na hakbang, ngunit may iba pang plano si Jonas. Hindi siya handa na gawin ang sinabi ng Diyos sa kanya. Umalis siya sa kanyang landas, ngunit naglagay ang Diyos ng pagtutol. Ito ay isang paraan ng pagtawag ng pansin ni Jonas sa kung ano ang mahalaga. Nais ng Diyos na gawin ni Jonas ang eksaktong itinuro niya, kaya ginawa niya maging ang mga elemento ng lupa laban sa kanya. Kasalukuyan ka bang nahaharap sa mga hadlang? Nakakaramdam ka ba ng pagtutol habang gumagawa ka ng mga hakbang pasulong? Huminto para magmuni-muni sandali. Maaaring ito ang paraan ng Diyos para idirekta ka sa landas na gusto niya para sa iyo. Ang isa pang uri ng paglaban ay maaaring kapag ipinagpatuloy ng Diyos ang iyong mga plano.
Kapag nalaman mong huminto ka sa gitna ng ilang partikular na paglalakbay, maaaring ito ay isang banal na pagkagambala. Tulad ng kaso ni Paul, siya ay isang malaking takot sa mga tagasunod ni Kristo sa kanyang panahon. Ipinagtanggol niya ang pagkakulong at pagpatay sa maraming mananampalataya, ngunit may iba pang plano ang Diyos para kay Pablo. Nais niyang si Pablo ay maging isa sa mga mangangaral ng mismong ebanghelyo na hinamak niya, kaya't pinutol niya ang kanyang paglalakbay. Sinasabi ng mga Gawa 3:3-6, nang malapit na siya sa Damascus sa kanyang paglalakbay, biglang kumislap sa paligid niya ang isang liwanag mula sa langit. Nahulog siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka, Panginoon? Sinabi ni Saulo, ako si Jesus, na iyong pinag-uusig. Sumagot siya, ngayon ay bumangon ka, at pumunta sa lungsod, at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kung patuloy kang nakakaranas ng mga paghihigpit, lalo na sa isang partikular na lugar kung saan sinusubukan mong gumawa ng mga galaw, dapat kang mag-ingat. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na gusto niyang tahakin mo ang isang bagong landas. Ngayong naunawaan mo na ang paraan ng paggabay sa iyo ng Diyos, dapat mong malaman kung paano kumuha ng responsibilidad. Ang unang bagay na gagawin mo ay sundin ang Diyos sa pagsunod. Dapat mong buuin ang iyong sarili upang maging handa na kumilos kaagad habang siya ay nagsasalita. Ang bawat salita na sinasabi ng Diyos sa iyo ay dapat na sinusundan ng pagsunod. Ito ang nagpapasya kung matatanggap mo ang mga pagpapala ng Diyos. Pinapayuhan ka ng salita ng Diyos na maging handa at masunurin dahil ang mga taong iyon lamang ang kakain ng kabutihan ng lupain. Wala kang karapatan sa kung ano ang mayroon ang Diyos kung hindi mo sineseryoso ang sinasabi niya. Dapat mong matutunang maunawaan kung paano gumagana ang Diyos. Kapag ipinakita niya sa iyo ang ilang bagay na nais niyang gawin mo, dapat mong alamin kung paano mo ito dapat gawin. Palaging bukas ang Diyos na tulungan kang gumawa ng unti-unting mga hakbang. Dapat mo ring maunawaan na may takdang panahon para sa mga tagubilin na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Maaaring itinuturo niya sa iyo ang isang bagay na gusto niyang gawin mo sa hinaharap, o maaaring ito ay isang aksyon na gusto niyang gawin mo sa sandaling ito. Dapat mong alamin kung ano ang sinasabi ng Diyos upang palagi kang makalakad na naaayon sa kanyang layunin. Habang nagsasalita sa iyo ang Diyos, dapat kang matutong humakbang ng may pananampalataya. Ang tinig ng Diyos ay palaging nag-uudyok sa iyo na gawin ang mga bagay na kadalasang higit sa iyo. Madalas mong maramdaman na hindi ka ang tamang tao para sa gawain, ngunit alam ng Diyos kung bakit kanya pinili. Hindi siya nagkakamali sa pag-uutos sa iyong mga hakbang sa landas na iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala na siya ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Hinawakan niya ang iyong kamay at itinuturo ang iyong landas. Hindi ka kailanman pinadalhan ng Diyos ng tagubilin nang hindi naghahanda na gabayan ka sa proseso. Kaya, hindi mo dapat hayaang pigilan ka ng takot sa paggawa ng mga aksyon na kailangan mong gawin. Hindi mo kailangang mag-alala dahil pinamumunuan ka ng Diyos. Habang lumalabas ka sa pagkilos, inilalabas niya ang kanyang karunungan upang gabayan ka sa pamamagitan nito. Binibigyan ka rin ng Diyos ng kaligtasan sa tuwing pinamumunuan ka niya. Sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, pananatilihin ka niya sa kanyang perpektong kapayapaan at tutulungan kang mag-navigate kahit sa pinakamahirap na panahon. Dapat ka ring matutong umangkop sa pagbabago pagdating sa direksyon ng Diyos. Habang lumalago ka sa iyong paglakad kasama ang Diyos, mamamasdan mo ang magkakaibang paraan ng paggawa ng Diyos. Maaaring pangunahan ka niya sa iba't ibang senyales. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng karunungan sa mga paraan na kanyang itinuturo sa iyo. Dapat ka ring matutong magbago ng landas kapag sinimulan na ng Diyos ang pakikitungo sa iyo sa paraang hindi pa niya nagawa noon. Habang hinahanap mo siya, lagi mong tatamasa ang kanyang patnubay. Ngayon manalangin tayo. Ama sa langit, pinupuri kita sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin. Napakabuti mo sa akin. Litaw na litaw ang kamay mo sa buhay ko.
Sa buong paglalakbay ko sa lupa, hinawakan ako ng iyong kamay sa kaligtasan. Ipinakita mo sa akin ang iyong paglalaan. Salamat sa pagiging mapagmahal. Sinasamba kita para sa pribilehiyo ng iyong banal na patnubay. Nagpapasalamat ako sa iyong mga awa. Ito ay, sa nakalipas na mga panahon, ay nagbigay sa akin ng access sa iyong presensya. Lagi mong idinadahilan ang aking mga pagmamalabis at binibigyan mo ako ng lakas na lumakad sa iyong landas kapag ang aking lakas ay nabigo. Ibinibigay ko sa iyo ang karangalan para sa iyong matatag na kabutihan sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpili sa akin, Panginoong Hesus. Ang iyong dugo ay lumikha ng akses para ako ay makasama sa iyong plano. Ako ay nagpapasalamat, Panginoon. Hinihiling ko na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang at tulungan akong mabuhay para sa iyo. Hinihiling ko na iyong ibalik ang mga panahong napalampas ko ang aking landas. Sa mga sandali ng pagtanggi, at ang mga malalaking pagsubok ay tumutulong sa akin na magtiwala sa iyo. Turuan mo akong maunawaan na ikaw ay laging kasama ko hanggang sa wakas ng panahon. Nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban para sa akin, Ama. Naniniwala ako na ang iyong intensyon para sa akin ay mabuti at maasahan. Kaya't, Diyos, tulungan mo akong maisagawa ang aking pananampalataya sa tuwing ikaw ay magtuturo sa akin. Kailangan ko ang iyong biyaya para lumayo sa lahat ng gusto niyong ihiwalay ko. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng diwa ng pag-unawa upang malaman kung ano mismo ang nasa puso ng Ama para sa akin sa sandaling ito. Tulungan akong madaling maunawaan ang mga senyales na ipinapakita niya sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na sundin ang mga tagubilin na iyong ibinibigay sa akin na may mga agarang aksyon. Hinihiling ko na iyong itigil ang bawat plano ng kalaban na inilagay upang ako ay magambala. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang iyong sinasabi sa mga senyales na aking natatanggap. Ama, maglagay ng isang estratehikong sistema upang palakasin ang aking kumpirmasyon ng iyong mga layunin para sa akin. Diyos, gusto kong tulungan mo akong i-maximize ang season na ito. Tulungan mo akong magtiyaga. Turuan mo akong alalahanin na lagi kitang kasama kahit na hindi kita nararamdaman sa tabi ko. Nangangako ako na tumutok sa iyo habang gumugugol ako ng oras sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, pakainin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng sariwang pananaw mula sa iyong mga balon. Ihayag mo sa akin ang iyong mga hangarin para sa aking buhay. Espiritu Santo, hinihiling ko na buhayin mo ako upang manatiling nakatuon kay Jesus. Panatilihin ang aking tingin sa iyo, Diyos. Alam kong mula ngayon lalakas na ako. Lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon para sa aking buhay. Nagiging sensitibo ako sa mga salita ng kanyang puso. Ang aking mga aksyon ay naaayon sa kanyang dikta para sa aking buhay. Pinipili ko ang daan ng Panginoon kaysa sa mga paraan ng aking laman. Salamat, Panginoong Hesus, para sa mensaheng ito. Salamat sa araw-araw na pagbabantay sa akin sa pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.